At tayo nagbabalik para sa isa na namang podcast sa Child Talks. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon malamang dumaan na rin sa inyo, sa mga ano ninyo, sa mga timeline ninyo. Itong foreigner na napaka-coops. Hindi ko natutuloy kung ano yung ibig sabihin ng coops na sinasabi ko. Bahala na kayo doon. Pero coops talaga to eh. Madami siyang kinoops sa ating mga kababayan. Ito nga yung una, yung pinipilit niyang i-drive or ipang-drive siya ng lalaking ito. Basta ganun. Tapos niyakap-yakap pa niya, no? Actually, yung paghawak mo pa lang ng walang permit sa tao, yung bigla ang hawak ng ganun, yakapin mong ganun, no? Yumakap siya dito eh. Ayan, no? Ayun, no? Nakayakap siya, mga tol. Hindi yan, hindi hindi magandang bagay yan, lalo na kung isa kang tao na naiilang sa sa paghahawak-hawak sa iyo ng isang tao. Ako nga ganun eh. Kahit babae, lalaki, pag kayong laging umahawak tapos yung payakap-yakap, hindi ko rin yun. Hindi ko feel. Basta nailang ako, di sa maarte, no? Nailang lang ako. Na nalibadbaran. Hindi naman sa ganon. Tapos ito, ang kulit niya sa mga sa mga guard. Sa mga guard dito kinukulit kung ano mga pinaggagawa, kinukuha yung sombrero, tapos yung motor. Actually, pwede mo nang kasuhan ng yun eh, pag nanakaw yun eh. Pati yung fan, dinala niya kung saan-saan. Pwede mo nang kasuhan yan. Pati yung sombrero nga nung guard, kinuha niya, tinakbo niya, tapos pinapasabing parang daw siya, autistic, something na ganon. Mga tol, di biro yung ganon, di ginagawang biro ha. Ginagawa, tapos nagdrive pa siya ng motor at mukhang may nasagasaan siya sa sa paa, no? Tapos tinawag pa niyang sinungaling. Nako, kakaibang tao to. Kakaiba yung niya, kakaibang level yung pangungups niya sa mga kapwa natin. At dito aside sa pangungulit niya sa taong to, sumakay pa siya sa jeep. Ayan parang siraulo talaga, parang may tama to eh. May tama, tapos sabulabulin mo yung nagmumotor. Paano kung natumba? May may saltik tong Vitali na to, Vitali, or kung ano man yung pangalan niya. Ito nga, may nagpost si Mr. Ocampo. Ang sabi niya, ginawa nyo ng gatasan ng views. Totoo yan, mga tol. Yung Pilipinas ginawang gatasan ng mga ng mga foreigner. Paano naman tayong mga Pilipino naman, kasi talagang napaka natin, no? Napakahilig tumangkilik sa mga video ng mga taga-ibang bansa. Like siguro lahat ng mga bata nga kilala si Mr. Beast, no? Kilala yan, kilala. Malamang sa malamang, kilala. Tapos, yung iba pa, si iShow Speed. Yan. Tayong mga Pilipino kasi, parang, mangilan-ngilan lang yung sinusuportahan nating mga Pinoy vlogger. Tapos, hindi naman natin masisi, no? Yung ibang mga vlogger naman kasi, napaka-corny, napaka-walang kwenta ng mga content. Napaka-walang kwenta ng mga content. Madaming ganun. Madaming mga walang kwentang content sa Pilipinas. Minsan nga, nagnanakaw na nga sila ng content, tapos ilalagay yung ulo nila dun sa ninakaw na content. Napakaliit. Para lang masabi na pinalitan nila, para lang ma-bypass nila yung rules ng nung kung anumang platform nila i-upload. Okay? Kaya siguro ganon yung mga tinatangkilik, mga ganito, mga foreigner. Ang baba ng tingin ng ibang mga foreigner sa atin, mga tol. Sa totoo lang. No, sobrang baba nila na parang kagaya nito, parang pagmamaliit sa atin ang ginawa ng ng coops na to, itong Vitali na to eh. Pero mga tol, naman siya, na aresto naman siya. Ito, ayan, tingnan niyo yung pagmumukha niya, no. Tingnan niyo, tuwang-tuwa pa sa kanyang ginawa, no. Ayan, no. Tuwang-tuwa, parang may saltik eh. Ayan, madami rin namang mga 5 minutes lang naman, Vitali. Isama mo na yung Pinoy stop mo. May kasama siyang Pilipino. Ito yung paghuli sa kanya. May kasama siyang Pilipino, dapat isama yon, no? Dapat siya yung nag-e-explain na di mo dapat ginagawa yan. Siya yung parang isa pa siya sa nagpupusta, patawa-tawa pa eh. Dapat kasama yon. Dapat, at saka hindi lang dapat ganito eh. Hindi lang dapat i-deport, dapat talagang ikulong. Ikulong muna siya sa mga pinaggagawa niya. Bigyan siya ng matinding kaso. Ang dami niyang ginawa. Pag nanakaw, threat, di ba? Yung mga ganon. Wala akong alam sa kaso-kaso. Siguro tingnan nyo na lang yung mga videos ni Attorney Libayan. Yan. Siya may alam dyan. Ewan ko kung may nag-content na siya ng ganito. Sana, wag na siyang bumalik dito sa Pilipinas. Hindi natin kailangan ng ganito. Tingnan mo, ayan o. Grabe.
gaganunin mo yung isang tao. Ako siguro, yung asawa ko, gaganunin niya. Sapak talaga yan kahit mas malaki sa akin. Di siya nagyayabang, no? Di siya nagmamatapang, no? Gawin niya sa asawa ko yun. Tapos yan. Siyempre, lalabanan ko siya ng hindi patas kasi malaki. Kaya tapos talaga yan. Ano yun? May nalaglag, parang minumulto yata ako dito. Hindi naman, ano ba yun? Yung gitara siguro. So, yun lang, no? Yung mga ganitong klaseng mga content creator na nangungups lang sa ating mga kapwa, huwag natin tangkilikin. Nadaming mga Pilipinong magagaling na magano dyan, mag-content, panoorin natin sila at suportahan natin yung kapwa natin Pilipino. Ginawa nilang gatasan tong ating bansa. Kasi nga tayong mga Pinoy, kahit tambay or nagtitinda, anong ginagawa pagka walang ginagawa, edi nanonood ng mga vlog. Kaya isa tayo sa pinakamalaking kumokonsume ng oras or nagsasayang ng oras sa social media. Isa tayo sa mga tinatarget ng mga foreigners at ng mga ibang bansa. Anyway, may good effect naman yan sa atin, no? May effect yan sa ating tourism. Dadami yung mga bibisita sa ating bansa. Yun lang, wag sanang kagaya nitong Vitali na to eh. Wala akong pakialam sa pangalan nito. Kahit ano pa ang pagkakabigkas. Vitali, whatever, kabastos-bastos ka naman, tol. Kabastos-bastos ka. Tapos yung apelyido mo, napakahirap bigkasin. Maraming mga kaapelyido to na hindi naman ganon yung attitude. Mahirap lang talagang bigkasin yung kanyang apelyido. Ayun, sana wag nang bumalik to. At wag natin tangkilikin yung mga ganitong klaseng vlogger na nagpapa-epal, nangungups sa ating mga kapwa Pilipino, no? Di natin dapat tangkilikin tong mga to. At sana matuto rin to na rumispeto, hindi lang sa mga Pinoy, kundi sa mga bansang bibiktimahin pa niya. At ang balita ko ay, di lang dito sa Pilipinas ginagawa yung mga kalokohan na to. Meron ding ibang bansa na ginawa niya ng ganyan. So alamin nyo na lang yung check nyo lang. Wala na akong pakialam dun sa ibang bansa na kinups niya. Dito sa Pilipinas, nakakainis kasi panoorin, sa totoo lang. Kung papanoorin ninyo to, yung dito, yung sa mga guard, nakakainis, no? Sana dun sa mga guard, no, sinapak nyo man lang sana. Wala ano kasi sila maximum tolerance, no? Ayaw din siguro nila ng gulo. Tsaka kung sasapakin nila, no, baka saan pa mapunta, baka mauwi na naman sa pamamaril. Tapos sila pa yung makukulong. Okay, anyway, mga tol, maraming salamat at sana sa susunod na video ay manood kayo ulit. Random lang, biglaan lang na naman to. Walang script, diretso content, mga tol. Maraming salamat at mali pa yung napindot ko. Maraming salamat sa mga nanonood pa rin sa ating channel at sana bumalik kayo at mag-subscribe kayo. Maraming podcast tayong pag-uusapan. Mag-request lang kayo. Thank you and God bless, mga tol. God bless.